Sobrang naging tense ang paligid ng 2 oras na ang lumipas at inoperahan pa rin hanggang ngayon si Joaquin. Hindi mapigilan ng mga tao sa labas ng operating room, nakabahan. Hindi naman nakatakas sa mukha ni Mrs. Anderson ang pangamba para sa kanyang anak pati na kay Zenaya. Napahinga ng malalim si Mrs. Anderson at napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba kinakalma ang kanyang sarili. Kahit naman sobrang galing ni Zenaya ang doktor, hindi pa rin mawawalang kaba sa kanyang dibdib. Pabalik-balik siyang naglakad at pasilip-silip sa loob ng operating room, ngunit hindi man lang niya makita si Zenaya sa loob. Napapikit ang matandang babae nang Marin at Piping nagdasal na sana'y gabayan sina Zenaya at Kit sa nangyayaring operasyon ngayon. Sobrang nag-aalala din siya para sa anak niyang si Zenaya dahil alam niyang hindi madali ang isang operasyon. Samahan pa na nagdadalang tao ang babae ngayon. Nang marinig niyang operahan na ni Zenaya, si Kit Joaquin ay sobrang saya ng puso niya. Hindi niya alam kung paano magre-react noong una na marinig to sa anak niyang si Thunder. Nagkaroon ulit ng pag-asa ang kanyang puso na dahil alam niyang pagkatapos ng operasyon ay makakalakad na ang kanyang anak. Napansin naman ni Thunder na hindi mapakali ang kanyang ina kung kaya't agad na dinaluhan to ng lalaki. "Mom, okay ka lang? Huwag kayong mag-alala, magiging okay naman sina Ate Zenaya at Kuya Kit. Malakas ang mag-asawang yun, ngunit ikaw hindi. Kailangan mong kumalma at baka tumaas na naman ang dugo mo. Imbis na sina Ate Zenaya alalahanin namin ay kayo pa." Hindi ko lang maiwasan na mag-alala, anak. 2 oras nang nakalipas ngunit hindi pa sila lumalabas. Kahit naman si Thunder ay nag-aalala din, ngunit wala naman siyang mapapala kapag yon ang naramdaman niya. Hindi niya dapat yung ipakita sa ina dahil mas lalala lang ang pag-aalala ng matanda. Kanina pa nga pinagpapawisan ng kanyang noo pati na ang kanyang mga palad. "Ganyan talaga ang surgery, Mom. Matagal talaga. Let's just wait at kalmahan mo lang dyan, alright?" Tumango na lamang si Mrs. Anderson sa kanapahinga ng malalim. "Tama si Thunder, tita. Inaabot ng ilang oras ang operasyon. Normal lamang yon," seryosong sabi ni Luke. Samantalang sa loob ng operating room, namamawis na rin si Zenaya habang inooperahan ng asawa. Hindi kagaya noong dati nanginginig pang mga kamay niya, ngayon ay sobrang smooth at maingat ng kanyang mga galawan. Talagang tutok na tutok si Zenaya sa ginagawa niya. Hindi niya hinahayaang pabayaan ng asawa at hindi dapat makagawa ng isang pagkakamali man lang. Maingat ang bawat galaw niya at minimake sure talagang bawat aksyon ay tama. Binabantayan niya rin ang ginagawa ng kanyang medical team. Hindi niya nga naalala na may nagdadalang tao pala siya dahil isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang maging matagumpay ang operasyon niya kay Kit Joaquin. Talagang sinisigurado niyang ligtas ang kanyang asawa. Ang operasyon ay dapat na perpekto kaya sobrang natagalan sila sa loob hanggang sa biglang natahimik ang paligid. Mabilis na umalis si Zenaya sa kanapangiti habang tinitignan ng kanyang asawa na ngayon stable na humihinga. Kinuha naman ng kanyang kasamang malinis na towel sa gilid upang punasan ang kanyang pawis. Ang isa naman ay kinuha ang kanyang gloves. "Thank you," bulong ni Zenaya at kaagad inalis ang mask sa kanyang bibig. Halatang halata na pagod si Zenaya dahil sa operasyon ngunit sobrang worth it naman ang naging resulta. 3 oras din ang ginugol niya sa operasyon ng asawa kung kaya't pawis na pawis at nangangalin na rin siya. Subalit kailangan niyang lumabas upang sabihin ng magandang balita sa kanyang pamilya na nag-aabang sa labas ng operating room. Alam niya nag-aalala ang mga ito sa kalagayan ng kanyang asawa kung kaya't hindi niya napahahabain pa ang nararamdaman ng mga ito. Hindi na siya nagpahinga ng ilang minuto dahil dali-dali siyang lumabas sa operating room. Unang bumungad sa kanya si Mrs. Anderson na ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Sa likod nito ay sina Luke, Thunder at iba pa. "Kumusta si Kit Joaquin, anak?" Nanginginig na tanong ni Mrs. Anderson sa kanya. Kitang-kita niya ang mga mata nitong labis na pag-asa. Pati ang mga tao sa likuran ng matanday nag-aabang sa kanyang sagot. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi at nagsalita. "Okay lang po si Joaquin, Mama. Ang operasyon niya ay matagumpay naming nagawa. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nasa pangangalaga ko siya at sandaling naghilom ang kanyang sugat, ay naniniwala ko makaka-recover ng aking asawa." Nang marinig ang sinabi ni Zenaya, ay ang lahat ng tao doon ay napahinga ng maluwag. Tila ba nawala ang tinik sa puso nila at parang nakadagang bato sa kanilang balikat. Nagyakapan naman ang dalawang magkaibigan na si Luke at Thunder dahil sa sobrang kaligayahan.
Sina General Natividad naman at ang iba ay napangiti na lamang. Habang si Mrs. Anderson ay nagpapaluha ng marinig ang sinabi ni Sinaya. Paulit-ulit na nagpapasalamat ang matandang babae sa kanya. Mabilis na hinawakan pa nitong kanyang kamay saka nagsalita. Zenaya anak, sobrang salamat talaga. Salamat anak. Kung hindi dahil sa'yo baka habang buhay na lumpo ang anak kong si Joaquin. Dr. Miracle, hulog ka ng langit sa pamilya namin. Napayakap naman si Thunder sa ina, pati ito'y naiiyak na rin dahil sa sobrang tuwa. Talagang pati ang lalaki nangangarap din na sana makalakad ng kanyang kapatid at dahil nakilala nito si Sinaya ay nagkatotoo ang kahilingan niya. Sinabi pa nga niya sa Diyos na kahit wag na siyang bigyan ng girlfriend, makalakad lang ang kanyang kapatid ay sapat na yun sa kanya. Wala siyang pakialam kung magtatanda siyang binata. Sister-in-law, tama si Mommy, bagay na bagay talaga sa iyo ang pangalan mo. Dahil para kang isang anghel na bumaba sa lupa upang tulungan ang aming pamilya, lalo na ang kuya. Para bang dindig ng Diyos ang palagi kong dasal sa kanya na yun ay ang makalakad na si Kuya Joaquin. Kapag nalaman to ng kuya ay talagang sobrang saya nito. Lumapit naman ng matandang general sa mag-ina. Mukhang pagod na pagod si Dr. Miracle dahil ilang oras din to nakatayo sa operating room. You must take a rest now, Zenay anak. Saad naman ng matanda kaya napatango ang mag-inang sina Mrs. Anderson at Thunder bilang sang-ayon. Tama anak, buntis ka pa naman. You need to take a rest for a while. May baby ka na yung sinapupunan, that is why you have to take an extra careful. Sige na sister-in-law, kapag nagising na ang kuya tatawagin ka na lang namin. Halatang pagod ka na. Si Thunder naman na nagsalita sinang-ayun na ng sinabi ng iba. Aangal pa sana sa Sinaya na magsalita ulit si Mrs. Anderson. No buts anak, 3 oras din ang operasyon ng anak kong si Joaquin. Kaya alam kong pagod na pagod ka dahil doon. Pangako, kapag nagising ng asawa mo, ay agad kitang patatawagin. Nang makitang matang nanunubig ng matanda ay wala nang nagawa sa Sinaya kung hindi ang tumango bilang pagsang-ayon. Alam niya na kailangan niya na talaga ng pahinga lalo na't may buhay sa sinapupunan niya. Sige po, magpapahinga na po muna ako. Katok na malalakas ang gumising kay Sinaya. Mabilis siyang napatayo sa kabinuksan kaagad ang pinto. Bumungad sa kanyang masayang mukha ni Thunder. Tinignan niyang relo sa kanyang pulsuhan. Nalalaki ang kanyang mga mata nang makitang ilang oras na rin pala siyang natutulog. Ate Sinaya, gising ng Kuya Kit. Bulalas ni Thunder kaya kaagad na tumakbo si Sinaya upang tingnan ang estado ng kanyang asawa. Nang makapasok siya sa silid ni Joaquin ay kaagad siyang sinalubong ng isang nurse. Kasama niya sa medical team niya. Dr. Miracle. Ang heart rate ng pasyente ay normal pa rin. Nagising na si Mr. Anderson at hinahanap ka niya. Wala naman kaming nasuring komplikasyon. Ikinagagal akong sabihin na successful ang ating operasyon. Tumango si Sinaya at mabilis na tinapunan ng tingin ng nurse. Salamat sa tulong mo, Nurse Juliet. Pagkatapos noon ay hinanap niya ang kanyang asawa. Sumilay ang ngiti niya nang makitang asawang nakahiga sa kama. Nang magtama ang kanilang mga mata ay biglang napakagat ng labi si Sinaya. Naluluha siyang tinitigan ni Joaquin. Nang lumapit si Sinaya kagad na bumulong si Joaquin sa asawa. Naging successful ba ang operasyon? Okay na ba ako? Makakalakad na ba ako, wife? Magiging normal na ba ako? Nanginginig ang mga labi ni Joaquin habang nagsasalita sa asawa. Umupo naman si Sinaya sa tabi ng asawa sa kahinaplos ng makinis na pisngi ng lalaki. Okay na, at naging matagumpay ang operasyon mo, hubby. Huwag ka ring mag-alala, kapag naghilom ng sugat mo, pwede na tayong mag-undergo ng post-operative training that focus in regaining range of motion, building your muscle strength, and improving your circulation in your legs at pagkatapos nun, makakalakad ka na. Tinignan ni Sinaya ang hita ni Joaquin, subalit wag na muna nating problemahin yon. Ang kailangan mo na muna sa ngayon ay magpahinga. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako sa tabi mo, magiging okay ka. Nakangiting sambit ni Zenaya sa lalaki. Sumilay ang ngiti sa labi ni Joaquin. Napapikit naman ang lalaki ng sandaling halikan ng babae ang kanyang noo. Magtiwala ka lang sa akin, hubby, okay? Marahang tumango si Joaquin at maluhalo ang tinitigan ng kanyang asawa. Halo-halo ang kanyang nararamdamang emosyon ngunit nang ibabaw doon ang kasiyahan niyang nararamdaman. Salamat wife, sobrang salamat talaga. Talagang ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Natawa ng mahina si Sinaya sa kanapailing dahil sa sinabi ng asawa. Ikaw talagang mas maswerte kami ng anak natin dahil sobrang lakas mo. Nalampasan mo surgery and we're so proud of you, hubby.
Ilang minuto rin na natili si Sinaya sa loob ng silid. Minuto lamang dahil hindi pwedeng maistorbo ng matagal ang kanyang asawa dahil kagagaling lang sa opera at hindi pa bumabalik ang lakas ni Joaquin. Kailangan pa rin ng lalaki ng sapat na lakas at pahinga ng ilang araw. Nang makalabas siya ng silid ay kagad na humarang si Liam sa kanyang harapan. Nagulat naman si Sinaya na bigla-bigla na lamang sumulpot ang lalaki. Napahawak siya sa dibdib dahil doon. Nakakagulat ka naman, Liam. Ano problema? Tanong ni Sinaya sa lalaki. Well, nandito ako para kamustahin ang asawa mo. Kamustang operasyon niya? Okay lang ang aking asawa at nagpapahinga na. Successful ang operasyon, Liam. Masayang balita ni Sinaya sa kaibigan. Mabuti naman, hindi na rin ako magtataka. Ikaw ang legendary na doktor na si Dr. Miracle. Ngunit may isa pa akong pakay sa'yo. It's something serious by the way. Biglang kinabahan si Sinaya dahil sa seryosong mukha ng kaibigan ni ngayon. Ano yun? May problema ba? Ayon sa statistics na sinend sa akin ni Rose kagabi, marami na nag-i-inquire ng mga pasyente kung paano magpabook ng appointment sa'yo. Halos libo-libo na nagme-message sa email niya at sinend niyang listahan sa akin. Zinayang problema, hindi sapat ang medical team at staff natin sa ospital na to. Kaya kailangan pa rin nating mag-hire ng magagaling na doktor at nurse para ma-accommodate ang lahat ng pasyente dito sa loob ng hospital. Napatango-tango si Sinaya nang marinig ang sinabi ni Liam. Yan din ang nasa isip niya noon. Alam niyang dudumugin ang kanyang ospital ng mga pasyente dahil binroadcast niya ito sa media. Malamang kakalat ang balitang may ospital siya sa Pilipinas sa buong mundo tsak na maraming pasyenteng dadayo sa kanya, mapagaling lang niya. Tama ka, Liam. Talagang mangangailangan tayo ng sapat na manpower para maging smooth ang pangangalakad ng ospital na ito. Just tell Rose to conduct a job post in public. Bahala na kayong dalawa na magkausap sa paksang yon at kung saan gaganapin ang initial interview. Ako na magko-conduct ng final interview ng applicants. Seryosong sabi niya kay Liam kaya sumang-ayon naman ang lalaki. Sige, kakausapin ko na si Rose and by the way, bukas na bukas din ay uuwi na ito sa Pilipinas. Pinapasabi niya pala, ayaw ka na niyang istorbohin dahil alam niyang busy ka sa operasyon ng asawa mo. Ang babaeng yun talaga, mabuti naman na uuwi na siya. Ang tagal din na natili ng babaeng yun sa US. Our medical team were already here. Wala naman na siyang dapat pang asikasuhin doon dahil nagawa na niyang inutos ko sa kanya. Sumabay na lamang sana siya sa team kahapon. Di nandito na sana siya ngayon. Hiling na sabi ni Sinaya kay Liam. Biglang naistatwa si Liam dahil sa sinabi niya, kaya nang makita niyang reaksyon ng lalaki na pataas ang kilay niya. What is wrong? May masama ba sa sinabi ko? Bakit naistatwa ka dyan? Nagtatakang tanong ni Sinaya kay Liam. Hindi naman mapakali si Liam, saka napakamot sa ulo. Hindi siguro alam kung anong sasabihin sa kanya. Ano, hindi mo ba sa akin sasabihin? May nalalaman ka bang hindi ko nalalaman tungkol kay Rose? Kunot noong tanong ni Zinaya at mas natitigan pa si Liam. Kasi napahinga ng malalim si Liam at napapikit ng mariin. Ano? Nabuntis mo ba siya? Nalalaki ang mga mata ng lalaki nang sabihin niya yon. No, hindi pa. Nalaki ang mga mata ni Sinaya na marinig sa lalaki ang sagot nito sa tanong niya. Hindi? Hindi pa? Ibig sabihin, what? May relasyon kayong dalawa? Tanong ni Zinaya kaya dahan-dahang napatango si Liam. May LQ kami nung nakaraan kaya hindi to sumama sa medical team pabalik at yes, magkasintahan nga kaming dalawa. Kita ni Sinayang pamumula na magkabilang pisngi ni Liam. Tila ba kinikilig ito dahil sa sinabi ng lalaki. Lagot talaga sa akin ng babaeng yun. Hindi man lang sa akin sinabi. At ikaw din. Kaibigan pa naman kita. But I am so happy to hear na kayo lang palang magkakatuluyang dalawa. Sa wakas magiging masaya na rin ang dalawa kong kaibigan. I can't wait na magkaroon kayo ng anak ni Rose para naman may kalaro ng anak namin ni Joaquin. Nagmistulang bola sa laki ang mga mata ni Liam nang marinig ang sinabi niya. Are you pregnant? Humalakak si Sinaya at napatango na lamang bilang sagot. Talagang masusing binantayan ni Sinaya ang kanyang asawang si Joaquin. Siyang nag-aalaga at lumilinis ng sugat nito at ayaw na ayaw niyang ibang maglilinis sa lalaki. Malaki ang pag-asa sa puso ni Sinaya na maghihilom na kaagad ito para masimulan na niya ang training na gagawin para sa asawa. Kasalukuyang natutulog pa si Joaquin habang si Sinaya naman ay nakaupo sa silyang nasa gilid ng kama ng asawa. Nakakunot ang dalawang kilay ng lalaki habang nakaawang ang mapupulang labi nito. Kitang-kita rin ni Sinayang matangos na ilong nito na sobrang nagpagwapo at nakadagdag ng appeal sa lalaki. Ang buhok nito'y gulo-gulo dahil hindi na nasusuklayan man lang ngunit hindi yun kabawasan sa gwapong mukha ni Joaquin. Sandaling tinitigan ni Sinayang asawa sa kanapailing.
Naalala niyang kailangan pala niyang punasan ng katawan ng kanyang asawa. Hindi pa kasi ito makapagpaligo dahil sa sugat nito. Agad na kumuha si Sinaya ng palanggan at nilagyan ng maligamgam na tubig ang loob nito. Nilagay niya ang kanyang kamay sa loob at pinakiramdaman kung sapat na bang init ito at nang makitang okay na kagad niyang kinuha ang puting bimpo para ibabad yun sa maligamgam na tubig. Kinuha niya ito at piniga sa kamarahang pinunasan ng kamay ng asawa. Seryosong ginagawa yun ng babae. Malaki ang braso at kamay ni Joaquin kumpara sa kanya na sobrang liit. Hindi nga niya mahawakan ng buo ang braso nito kaya medyo nahirapan siya. Hindi naman may kakaila sa mga mata ni Sinayang admirasyon habang nakikitang malalaking muscles ni Joaquin sa katawan. Nang ma-realize na pinagpapantasyahan niyang asawa ay napailing siya. Kailangan niya mag-focus. Marahan niyang pinahira ng braso ni Joaquin sa napakagat sa labi. Lintik, bakit ba sobrang natataranta siya kapag nakikita ang mga muscles ng asawa? Nakikita niya naman ito palagi at isa pa't nahahawakan pa. Nang maramdaman ni Joaquin na para bang may humahawak sa kanyang kamay, ay unti-unting dumilat ang mga mata ng lalaki. Nang makita niyang asawa ay kaagad siyang napangiti ng matamis. Talagang focus na focus ang babae sa ginagawa. Seryoso rin ang mukha nito. Nang makitang nasa ganong estadong asawa ay kaagad na bumilis ang tibok ng puso ng lalaki. Hindi niya ma-imagine na may mag-alaga sa kanya ng ganito. Ang pagtiyagaan siya dahil sa sitwasyon niya ngayon, ang mag-alala sa kanya palagi natatakot na kung anong mangyari sa kanya at pakasalan siya ng walang alinlangan. Hindi naisip yun ni Joaquin noon. He felt so hopeless that time. Natanggap na nga niyang walang babaeng magmamahal sa kanya ng tunay. Pakakasalan man siya ng babae o dahil lang siguro sa gusto nito ng pera o ang ari-arian nila. Ngunit nang makilala niya si Sinaya at dumating ang babae sa buhay niya, doon na nagbago ang lahat. Hindi nga niya inasa na pati ang sakit niya ay pagagalingin nito. Sobrang surreal ng mga pangyayari na para bang nasa mahabang panaginip si Joaquin. Akala niya ay habang buhay na siyang baldado at walang kwentang lalaki sa mundo. Akala niyang wheelchair na lamang niyang palagi niyang karamay palagi ngunit nang dumating si Sinaya. Tila ba lumiwanag ang buhay niya. Para bang hinila siya ng babae mula sa kadiliman. Hindi lang hinila, sinagi pa siya nito. Ang buhay niya ay sumigla at lumiwanag ulit. Naging masaya siya at bumalik ang dating siya. Ilang minuto rin niyang tinitigan ng asawa na napabalik siya sa realidad dahil narinig niyang mahinang boses nito. Kita niyang pangiti ni Sinaya bago nagsalita ang babae. Kanina ka pa ba gising? Tumango si Joaquin at matamang tinitigan ng asawa. Mabilis namang ibinaba ni Sinaya ang tuwalya at dahan-dahan siya nitong pinaupo sa kama. Nang makaupo ay sumandal siya sa headboard. Aw, masakit. Sambit ni Joaquin at napahawak kung saan. Mabilis na dinaluhan ni Sinaya ang asawa at nag-alalang tinignan ito. Sobrang kinabahan si Sinaya kung kaya't nagtanong kaagad ng babae. Anong problema, hubby? May masakit ba? Saan? Nang makitang ninenervyos ng asawa ay sumilay ang ngiti ni Joaquin hanggang sa sumingkit ang mga mata nito. Kumawala ang mahinang halakak na lalaki. Sobrang sakit. Napabusangot naman ang mukha ni Sinaya nang ma-realize na pinagtitiripan lang pala siya ng asawa. Nakakatawa yon. Nag-enjoy ka ba ha, mister? Napanguso si Sinaya kaya kagad namang hinila siya ni Joaquin papalapit upang halikan na nakangusong labi niya. Yes, sobrang nag-enjoy. Hinalikan ni Joaquin ng mariin si Sinaya kaya napakawit naman ang dalawang braso ng babae sa leeg nito at mas diniinan pang sarili sa lalaki. Ilang minuto ang nakalipas nang biglang sumakit ang ulo ni Joaquin, kaya napahiwalay siya sa babae. Hinawakan niyang ulo niya at napapikit ng mariin. Isang eksenang lumabas sa kanyang isipan. Si Sinaya at siya ay nasa isang silid at nasa ospital din. Nagtatawanan sila habang sinusubuan siya ng babae ng isang slice ng apple. Hinila pa niyang babae sa kinalikan yon gaya na nangyari ngayon. Biglang naguluhan si Joaquin sa mga pumapasok na eksena sa kanyang isipan. Ang babae sa eksena ay kamukhang kamukha ng kanyang asawa. Anong nangyayari? Nag-hallucinate ba siya? Totoo bang nangyayari yun? Ngunit kailan? Ngayon lang naman siya ng ospital kasamang asawa. Tila ba may bumundol sa puso ni Joaquin, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Nang makitang pamimilipit ni Joaquin sa sakit ay nalalaki ang mga mata ni Sinaya. Alam niyang totoo nang nararamdaman ng lalaki kaya bigla siyang kinabahan at nag-alala ng sobra. Habi, anong nangyayari? Tanong ni Sinaya sa asawa at tinawakan ito. Kumunot ang noo ni Joaquin. Sumasakit ang ulo ko at para bang may naalala akong, Ah! Naputol ang sinabi ni Joaquin na sandaling kumirot ang kanyang ulo. Napaawang na lamang ang labi niya. Kapag patuloy niyang iniisip yun at tinaalala, ay mas lalong kumikirot ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Ito ang kauna-unahang experience niya matapos siyang maaksidente.
Sobrang gulong-gulo ng utak ni Joaquin. Para bang isang pelikulang malabong-malabot hirap siyang panoorin ng mga eksenang pumapasok sa utak niya. The more he'll think about, ramdam na ramdam niyang pagtusok ng ilang libong karayon sa kanyang ulo. Joaquin, I'll check on you. Wait lang. Mabilis na hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Sinaya. No, I'm alright. Dito ka lang. Huminga ng malalim si Joaquin ng unti-unting humupang kirot na nararamdaman niya sa kanyang ulo. Okay ka lang ba, Habi? Nag-aalalang tanong ni Sinaya sa lalaki. Napatango si Joaquin sa kasumilay ang tipid ng ngiti niya. Okay lang ako, wife. Huwag kang mag-alala. Baka kailangan ko lang ng sapat na pahinga. Hindi rin kasi ako makatulog kagabi ng maayos dahil hindi kita katabi sa kama. Dahan-dahang tumango si Sinaya, bagamat alam ng babaeng sinabi lamang ito ng asawa para hindi na siya mag-alala. Talagang inalagaan at sinusuri niya palaging asawa kung kaya't nagtataka siya kung bakit nakakaramdam ito ng sakit sa ulo. Alam niyang wala ng problema sa kalusugan ng asawa at nakakasiguro siya doon. Sige, talagang okay ka lang, Habi ha. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi ay tatabi na ako sa'yo para makatulog ka kaagad ng mahimbing. Sumilay ang matamis na ngiti ni Joaquin, saka napatango.